Minsan ba ay naiinis ka na dahil gabi-gabi na lang napuputol ang mahimbing mong tulog dahil kailangan mong bumangon para umihi? Siguro 2:00 na madaling araw, gigisingin ka ng pantog mo tapos babalik ka sa kama. Pero bago mag 4:00 ay nararamdaman mo na naman na parang maiihi ka ulit. Madalas iniisip natin na normal lang ito. Baka sabihin mo sa sarili mo na naparami lang ang inom mo ng tubig habang naghahapunan. O baka iniisip mo na sadyang tumatanda ka na kaya humihina na ang pantog mo. Siguro, pinipilit mo na lang matulog ulit at sinasabing babawi ka na lang ng tulog sa tanghali. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang simpleng pagbangon mong ito sa gabi ay hindi normal at isa na palang desperately warning sign ng katawan mo? Paano kung ang akala mong simpleng abala sa tulog ay senyales na pala na may tahimik na sakit na unti-unting sumisira sa puso, bato o utak mo nang hindi mo namamalayan? Pakinggan mo ako mabuti dahil ang ibabahagi ko sa iyo ngayon ay maaaring magligtas ng buhay mo o ng mga magulang mo. Ang tawag sa kondisyon na ito sa medisina ay nocturia. At para maging malinaw, hindi normal para sa isang malusog na tao ang gumising ng higit sa 1 beses sa gabi para lang umihi. Kapag tayo ay natutulog ang ating katawan, ay dinisenyo para magpahinga at mag-repair ng mga nasirang cells, hindi para magtrabaho sa paggawa at paglalabas ng ihi. Maraming pasyente ang nagpupunta sa kliniko araw-araw na ang reklamo ay laging pagod, mainitin ang ulo, nahihilo at tumataas ang blood pressure. Kapag tinanong ko sila kung paano sila matulog, doon ko malalaman na 3 hanggang 5 beses pala silang pabalik-balik sa banyo tuwing gabi. Gusto kong maintindihan mo na kapag hindi nakakakuha ng tuloy-tuloy na deep sleep ang katawan mo dahil sa pag-ihi, na-stress ang buong sistema mo. Tumataas ang stress hormone natin na tinatawag na cortisol na nadudulot ng matinding pamamaga sa mga ugat na pwedeng mauwi sa stroke o heart attack. Kaya napakahalaga na alamin natin kung ano ba talaga ang nagtutulak sa katawan mo na gumawa ng ihi sa oras na dapat ay tulog ka. Isa-isahin natin ang 5 pinakamalaking dahilan na madalas hindi napapansin. Ang unang dahilan at isa sa mga pinaka-nakakatakot na epidemya ngayon ay ang hindi makontrol na blood sugar or diabetes. Kung ikaw ay may lahi ng diabetes o mahilig ka sa matatamis at kanin mataas ang posibilidad na masyadong maraming asukal ang umiikot sa dugo mo. Ang ating mga bato o kidneys ay may maliliit na filter na naglilinis ng dugo. Kapag sobrang taas ng asukal, hindi na ito kayang ibalik ng kidney sa katawan. Kaya ang gagawin nito ay itatapon ang sobrang asukal sa pamamagitan ng ihi. Pero hindi pwedeng lumabas ang asukal ng mag-isa. Ugali ng asukal na humatak ng napakaraming tubig mula sa mga cells mo para sumama palabas. Ito ang tinatawag naming osmotic diuresis. Kaya kahit natutulog ka na, mapupuno agad ang pantog mo at mapipilitan kang gumising. Kung napapansin mo na medyo malagkit ang ihi mo o parang nilalanggam ang inidoro nyo at lagi kang uhaw na uhaw kahit anong dami ng inumin mo, malaking warning sign ito ng diabetes na sumisira na sa bato mo. Ang pangalawang dahilan, lalo na sa mga kalalakihan na nagkakaedad 40 pataas, ay ang problema sa prostate gland. Ang prostate ay isang maliit na glandula na kasing laki ng walnut na nakapaligid mismo sa tubo kung saan dumadaan ang ihi natin palabas. Habang tumatanda ang isang lalaki, natural na lumalaki ang prostate na ito at ang kondisyong ito ay tinatawag na benign prostatic hyperplasia o BPH. Isipin mo ang isang hose ng tubig na pinipisil mo sa gitna. Ganyan eksakto ang ginagawa ng lumaking prostate. Sinasakal nito ang daanan ng ihi. Dahil masikip ang daanan, hindi mo mailalabas ng buo ang lahat ng ihi sa loob ng pantog mo. Kaya kahit kakatapos mo lang umihi bago matulog, may natira pang ihi sa loob. Paglipas ng 1 o 2 oras, mapupuno ulit ito at gigisingin ka na naman ng pantog mo. Kung napapansin mo na humihina ang tulo ng ihi mo, kailangan mo pang umire para lumabas o minsan ay patak-patak na lang ito. Kailangan mo nang ipasuri ang prostate mo dahil pwede itong mauwi sa tuluyang pagbara o minsan ay prostate cancer.
Ang pangatlong dahilan na madalas ikagulat ng mga pasyente ko ay ang nakatagong sakit sa puso o heart failure. Paano nangyari na konektado ang puso sa pag-ihi sa gabi? Ganito ang simpleng paliwanan. Kapag mahina na ang bomba ng puso mo, hindi nito kayang itulak ng maayos ang dugo, paakyat mula sa mga binti, at paamo pabalik sa itaas ng katawan. Dahil sa gravity, naipon ang dugo at tubig sa ibabang bahagi ng katawan mo habang ikaw ay nakatayo o nakaupo maghapon. Mapapansin mo ito kung minamanas ang mga paa at binti mo pagdating ng hapon. Ngayon, kapag humiga ka na sa kama sa gabi, nagiging pantay na ang posisyon ng katawan mo. Nawawala ang gravity, kaya yung mga naipong tubig sa paa mo ay biglang dadaloy pabalik sa sirkulasyon ng dugo at mapupunta direkta sa mga kidneys mo para salain. Dahil nakahiga ka, tsaka palang mag-overtime ang bato mo para ilabas ang tubig na naipon ng umaga. Kaya sa madaling araw, gigising ka na puno ang pantong dahil inihimo ang manas mula sa iyong mga paa. Ang pang-apat na dahilan ay ang kondisyon na tinatawag na sleep apnea o yung matinding paghilik na may kasamang pagtigil ng paghinga habang natutulog. Maraming tao ang akala ay normal lang ang malakas na paghilik, lalo na kung pagod. Pero kapag tumitigil ang paghinga mo ng ilang segundo, bumabagsak ng malala ang oxygen sa dugo mo at nagugulat ang utak at puso mo. Dahil sa matinding stress at panic ng katawan sa kakulangan ng hangin, naglalabas ang puso ng isang protina na nag-uutos sa kidneys na gumawa ng ihi. Ito ay isang false alarm ng katawan dahil sa stress. Kaya digising ka para umihi, hindi dahil marami kang nainom, kundi dahil nahihirapan ang katawan mong huminga. At ang panlimang dahilan, lalo na sa mga kababaihan, ay ang overactive bladder o paghina ng pelvic floor muscles, lalo na sa mga nanganap na ng normal o nagkakaedad na. Ang pantog natin ay isang muscle. Minsan, nagiging sobrang sensitive ito na kahit napakakunti pa lang ng ihi sa loob ay nagbibigay na agad ng malakas na signal sa utak na kailangan na nitong lumabas. Wala itong pinipiling oras. Kaya kahit mahimbing ang tulog mo, bubulabugin ka nito. Kasama rin dito ang mga taong may paulit-ulit na urinary tract infection o UTI na nagpapamaga sa lining ng panto. May pasyente ako dati, tawagin natin siyang Mang Lito, 62 taong gulang. Sabi niya sa akin sa klinik, "Dok, sanay na ako na umiihi ng 4 na beses sa gabi. Matanda na kasi ako eh." Pero napansin ko na maitim ang leeg niya maputla at laging hinihingal kapag naglalakad ng mabilis. Nang ipasuri namin ang dugo niya, lumabas na napakataas ng blood sugar niya at nagsisimula ng bumigay ang function ng kidneys niya dahil sa matagal na hindi nagagamot na diabetes. Inakala niya na normal lang ang madalas na pag-ihi sa gabi, kaya umabot siya sa puntong kailangan na siyang i-insulin at muntik ng mag-dialysis. Gusto kong iwasan mo ang nangyari kay Mang Lito. Normal na kapag natutulog tayo, naglalabas ang ating utak ng isang mahalagang chemical na tinatawag na antidiuretic hormone o ADH. Ang trabaho nito ay sabihan ng kidneys na itigil muna ang paggawa ng maraming ihi at pakuntiin ito para makatulog tayo ng dire-diretso. Kaya ang unang ihi natin sa umaga ay madilaw at mapanghi dahil concentrated ito. Pero kapag may mga sakit ka tulad ng nabanggit ko o kung patuloy mong binabaliwala ang mga sintomas mo, nasisira ang natural na orasan at hormones ng katawan mo. Ano ang mangyayari sa'yo kung patuloy mo itong i-ignore? Una, babagsak ang memorya at focus mo dahil hindi nalilinis ang utak mo habang natutulog ka. Pangalawa at pinakadelikado sa mga nakatatanda ay ang panganib na madulas at bumagsak sa banyo sa madaling araw. Antok na antok ka madilim at nagmamadali kang umihi. Napakaraming kaso ng pagkabali ng balakang o hip fracture at matinding trauma sa ulo dahil sa pagkadulas sa banyo tuwing madaling araw na madalas ikamatay ng mga matatanda. Pangatlo, ang paulit-ulit na pagkaputol ng tulog ay nagpapataas ng risk mo sa heart attack at stroke dahil hindi nakakapagpahinga ang cardiovascular system mo.
Kaya ano ang dapat mong gawin ngayon para unti-unting maibalik ang mahimbing mong tulog at matulungan ang katawan mo? Narito ang isang simpleng action plan na pwede mong umpisahan mamayang gabi. Una, limitahan ang pag-inom ng maraming tubig at iba pang likido 2 hanggang 3 oras bago ka matulog. Uminom ka ng napakaraming tubig mula umaga hanggang hapon para hindi ka ma-dehydrate. Pero pagsapit ng alas 7 ng gabi, humigop ka na lang ng konti para hindi matuyo ang lalamunan mo. Pangalawa, iwasan ng tuluyan ang pag-inom ng kape, tsaa at alak sa gabi. Ang caffeine at alcohol ay mga natural na diuretics. Ibig sabihin, sa pilitan nilang pinagagawa ng ihi ang kidneys mo. Ang alak ay nakaka-relax man sa simula, pero sinisira nito ang deep sleep mo at nagpapalala ng paghilik mo. Pangatlo, kung ikaw ay nakakaranas ng pamamanas ng paa at binti sa hapon, ugaliing itaas ang mga paa mo kapag nakaupo ka o nanonood ng TV sa early evening. Ipatong mo ito sa upuan o unan na mas mataas sa puso mo. Sa pamamagitan nito, mabilis na babalik ang naipong tubig sa sirkulasyon mo at maiihi mo na ito bago ka pa matulog sa gabi. Pang-apat, suriin mo ang mga gamot na iniinom mo. Kung may maintenance ka sa high blood at kasama dito ay diuretic o pampaihi, tanungin mo ang doktor mo kung pwede mo itong inumin sa umaga imbes na sa gabi para hindi ka nito abalahin habang tulog. At ang pinakamahalaga, huwag kang mag-self-medicate at huwag umasa sa mga herbal supplements na nakikita mo lang online. Kailangan mong magpa-blood test para makita ang fasting blood sugar mo para sa diabetes. Kailangan mong magpa-urinalysis at check-up sa prostate kung ikaw ay lalaking may edad na. Magpatingin sa doktor ng personal para malaman ang tunay na dahilan at mabigyan ka ng tamang gamot. Ang katawan natin ay napakatalino. Nagbibigay ito ng mga maliliit na warning signs tulad ng madalas na pag-ihi para sabihin sa'yo na may kailangan kang ayusin sa loob. Huwag mo itong i-ignore o sanayin ang sarili mo sa hirap. Ang layunin natin ay makatulog ka ng 7 hanggang 8 oras ng tuloy-tuloy para gumising kang malakas, masaya at handang harapin ang araw. Paalala lang muli, bago tayo magtapos na ang lahat ng impormasyon na ating tinalakay sa video na ito ay ginawa para sa pangkalahatang edukasyon at kaalaman lamang. Hindi ito kailanman dapat maging pamalit sa formal na konsultasyon, diagnosis at medical na payo mula sa isang lisensyadong manggagamot sa inyong lugar. Bawat tao ay may magkakaibang pangangatawan, kaya pinakamabuti pa rin na sumangguni sa doktor para sa tamang pagsusuri. Maraming salamat sa inyong matiyagang panunood at pakikinig. Nawa ay makatulong ang video na ito para maibalik ang mahimbing ninyong tulog. Ingatan ang inyong kalusugan dahil ito ang ating tanging yaman at magandang araw sa inyong lahat.